Ngayong buwan ng Abril, ipinagdiriwang ng Department of Health, particular na dito sa Region 1, ang World Health Workers Week at World Immunization Week. Sa unang linggo ng Abril, ipinagdiriwang ng Department of Health Region 1 ang World Health Workers Week na may temang Invest in Me, a Health Worker. Ito ay bilang pagkilala sa walang hanggang pagod at sakripisyo ng frontline health workers at ang kontribusyon ng mga ito sa pagsiguro sa kaligtasan at kalusugan ng komunidad. Ayon kay Regional Director Paolo Pasidionco ng Department of Health Region 1, ang selebrasyong ito ay panawagan na rin sa mga leader ng bawat bayan at lalawigan hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo na makiisa sa selebrasyon at suportahan ng frontline health workers. So this is a call for our leaders, of course, include our governors and congressmen and mayors to around the globe to celebrate and support our frontline health workers by responding to their needs, developing and implementing solutions that will help them thrive down the line. Bilang tugon sa pandaigdigang panawagan, nagbigay ang Department of Health sa mga target health workers ng learning development interventions, kabilang orientation ng Hospital Safety Index, interpersonal communication and counseling training sa mga barangay health workers, training ng mental health assessment, pag-implement ng healthy workplace at marami pang iba. Sa huling linggo naman ng buwan ng Abril ay pinagdiriwang ang World Immunization Week na may temang The Big Catch Up na layuning mahabol ang 95% sa target ng mga batang mabakunahan kontra sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna na isasagawa sa buong buwan ng Mayo. We are also celebrating the World Immunization Week. The theme for this week is the Big Catch Up. So kinakatch up natin yung pag-immunize ng ating mga kabataan, especially next month, for the whole month. We start on May 1 to 30. Yung target natin doon, of course, is sana 95% of our target population will be given the necessary immunization. We have the measles, rubella, and the polio supplemental immunization. Samantala, pinangunahan ni Department of Health Officer in Charge Secretary Maria Rosario Berheri ang sulong kalusugan para sa mga katutubo na ginanap sa Season Pangasinan. Layunin ng nasabing programa, mabigyan ng malawak na akses ang mga katutubo ng medical at dental services. Ayon kay Berheri, madalas sa mga katutubo ay kulang sa kamalayan, kaugnay sa kalusugan at akses sa medical dahil na rin sa isolated o malayong kanilang lugar. Ang ating lamang po talagang pakay ay mabigyan sila ng mas malawakang akses sa serbisyo. Dahil alam po natin na yung ating mga katutubo, most often than not, or actually lahat sila, nakatira sila doon sa malalayong lugar, sa mga kabundukan, nandun sila na kailangan pa nilang tumawid ng ilang kalye o maglalakbay sila ng malayo para makarating sa isang appropriate na healthcare facility. At yan ang gusto natin ibigay sa kanila na awareness, na meron pong local government, meron healthcare facilities para sa kanila na maaari nilang puntahan. Kasabay sa pagtungo ni Berheri sa Region 1 ang pagbisita rin ito kasama si Department of Health USEC Dr. Enrique Tayag at DOH Regional Director Dr. Paolo Pasidionco sa Region 1 Medical Center o R1MC. Nangako si Berheri na isusuportahan ito ang Infrastructural Expansion Project ng ospital, particular na Intensive Care Unit o ICU. Nagpaabot naman ng pasasalamat si R1MC Director Dr. Joseph Roland Mejia sa suporta ng ahensya na nagsilbing motibasyon at kalakasan sa buong workforce ng R1MC ang naging pagbisita ng mga opisyal. Nagpasalamat din si Mejia kina Berheri at Tayag dahil sa endorsement ng mga ito na dagdagan ng bed capacity ng ospital mula 600 ay umabot na ito sa 1,500. We are very thankful for the endorsement of USEC Tayag and Secretary Berheri for the increase of bed capacity of Region 1 from 600 to 1,500. Thank you very much so much. Ngayong World Immunization Week ay inihikaya ng Department of Health Region 1 ang mga kababayan dito sa rehiyon na pabakunahan ng mga bata 5 taon gulang pababa bakuna kontra measles, rubella at polio na gaganapin sa buong buwan ng Mayo para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.